Higit pa sa magkaibigan sina Liam at Ethan, halos magkapatid na sila. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang bonggang parang pelikulang sandali. Nagsimula ito ng simple, sa isang pakete ng murang biskwit sa isang maalikabok na palaruan ng eskwelahan. Dalawang bata lang sila, medyo mailap at hindi sanay, na nakahanap ng kakaibang pagkakapareho sa isa't isa. Mula noon, naging iisa na sila. Sabay nilang nilampasan ang mapanganib na yugto ng elementarya, ang magulong yugto ng high school, at ang nakakakalitong yugto ng kolehiyo. Ang kanilang samahan ay nabuo hindi sa mga dramatikong pahayag, kundi sa napakaraming malilit na sandali, ang sabay na pagtawa sa mga walang kwentang biro, ang mga lihim na binubulong sa ilalim ng buwan, at ang tahimik na pagkakaintindihan na nagaganap sa pagitan nila sa isang tingin lang. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang komportable at nakasanayang bagay. Parang isang paboritong lumang t-shirt, medyo kupas at luma, pero perpekto ang sukat at laging nagbibigay ng ginhawa. May sarili silang lengguwahe, isang halo ng mga inside joke at mga kakaibang sanggunian na walang ibang makakaintindi. Alam nila ang kasaysayan ng pamilya ng isa't isa, ang kanilang nakakahiya na kwento noong bata pa, at ang kanilang pinakamalaki, pinakalihim na pangarap. Si Liam ang mapangarapin, ang laging nasa ulap ang isip, gumagawa ng malalaking plano para sa hinaharap. Si Ethan ang sandigan, ang praktikal na may mga paa sa lupa, na makikinig sa mga ligaw na ideya ni Liam nang may pasensyang ngiti, at pagkatapos ay dahan-dahang ibabalik siya sa realidad. Sila ay laging nariyan sa buhay ng isa't isa, isang maasahang bahagi sa isang mundong laging nagbabago. Nang masakta ng puso ni Liam sa kanyang unang pag-ibig, nandoon si Ethan na may isang tub ng ice cream at isang nakatatakot na action movie. Nang harapin ng pamilya ni Ethan ang problema sa pera, walang pag-alinlangan na inubos ni Liam ang kanyang alkansya. Iniaalok ang kaunting laman nito nang may seryosong paraan na hindi akma sa kanilang edad. Hindi lang sila mga kaibigang nagpapakita lang sa magandang panahon. Sila ang uri ng kaibigan na kasama mo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, hanggang kamatayan. Nakita nila ang isa't isa sa kanilang pinakamahusay at, higit sa lahat, sa kanilang pinakamasama. At hindi kailanman nagbago ang kanilang katapatan. Ang kanilang pinagsamang kasaysayan ay isang tela na hinabi ng mga sinulid ng kagalakan, kalokohan, at matatag na suporta. Nagtayo sila ng mga kubo sa likod bahay, nag-aral ng husto para sa mga imposibleng pagsusulit, at ipinagdiwang ang malilit na tagumpay sa murang pizza at soft drinks. Nagtatalo sila, syempre, karaniwan sa mga walang kwentang bagay tulad ng video games o kung sino ang mas mahusay na manlalaro ng basketball. Ngunit ang kanilang mga pagtatalo ay parang mga bagyo sa tag-init, maingay at matindi sandali. Ngunit laging lumilipas, iniiwan ang hangin na mas malinaw kaysa dati. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang ibinigay, isang hindi matitinag na katotohanan ng kanilang pag-iral. Ito ay isang pangako, hindi binibigkas ngunit malalim na naunawaan na anuman ang ibato ng buhay sa kanila, haharapin nila ito ng magkasama. Ang buhay pagkatapos ng kolehiyo ay dapat na simulan ng kanilang dakilang pakikipagsapalaran. Nakaplano na ang lahat. Kukuha sila ng apartment ng magkasama, susugurin ang mundo ng korporasyon at ipagpapatuloy ang kanilang pamahala bilang isang hindi mapigilang duo. Ngunit ang buhay, tulad ng madalas mangyari, ay may ibang plano. Ang unang senyales ng problema ay banayad. Si Liam, ang laging optimistikong mapangarapin, ay nagsimula ng sarili niyang maliit na negosyo sa graphic design. Ibinuhos niya ang kanyang puso, kaluluwa at lahat ng kanyang ipon dito. Sa simula, mukhang maganda ang takbo. Puno siya ng enerhiya at pagkahilig. Ang kanyang pagiging malikhain ay dumadaloy na parang ilog. Si Ethan, na nakakuha ng matatag ngunit mahirap na trabaho sa pananalapi, ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, tinutulungan siya sa kanyang mga libro tuwing weekend at ipinagdiriwang ang bawat maliit na tagumpay ng kliyente. Pagkatapos, nagbago ang merkado. Isang biglaang pagbagsak ng ekonomiya ang nagdulot ng kaguluhan sa industriya at ang maliliit na negosyo tulad ng kay Liam ang unang nakaramdam ng epekto. Nagsimulang umatras ang mga kliyente, kinansela ang mga proyekto, at ang dating matatag na daloy ng kita ay bumagal. Pagkatapos ay tuluyang huminto. Ang maliwanag na ilaw sa mga mata ni Liam ay nagsimulang lumabo. Ang tiwala sa sarili na artista ay napalitan ng isang taong ginugulo ng lumalaking bayarin at ng bigat ng kabiguan. Naging tahimik at malayo siya. Ang madaling pagtawa na dating naglalarawan sa kanya ay naging bihira at mahalagang bagay.
Ang stress ay isang pisikal na bagay. Nag-iiwan ng mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha at nagnanakaw ng tulog sa kanyang mga gabi. Pinanood ni Ethan ang paghihirap ng kanyang kaibigan nang may lumalaking pakiramdam ng kawalan ng magawa. Sinubukan niyang magbigay ng suporta, nagdadala ng pagkain, at sinusubukang simulan ang kanilang dating komportableng biruan. Ngunit parang nakikipag-usap siya sa isang multo. Magpapanggap si Liam na matapang, igigit na maayos ang lahat, na pansamantala lang ito. Ngunit ang pilit ng ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata at ang walang laman na pagtitiyak ay hindi maitago ang takot na kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Ang madaling komunikasyon na laging pundasyon ng kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang gumuho. Isang paderang dahan-dahang itinatayo sa pagitan nila, brick by brick, nagawa sa pagmamataas, takot at hindi binibigkas na mga pagkabalisa. Ang puntong nagpabagsak ay dumating sa isang malamig na Martes ng gabi. Nakita ni Ethan si Liam na nakatingin ng walang laman sa isang eviction notice na ipinasok sa ilalim ng pinto ng kanyang apartment. Ang makulay na studio na dating simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay parang kulungan ng kabiguan. Ang bigat ng lahat ay sa wakas ay naging napakabigat. Ang maingat na itinayong fasad ni Liam ay nagkawatak-watak at bumagsak siya. Inamin ang tunay na lalim ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nasa bingit siya ng pagkawala ng lahat. Ang kanyang negosyo, ang kanyang apartment, ang kanyang pangarap. Ang bagyo na hindi nila nakita na paparating ay sa wakas ay dumating at nagbabanta itong hugasan ang lahat ng kanilang itinayo, kasama na ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling iyon ng lubos na pagbagsak, habang gumuho ang mundo ni Liam, hindi nagbigay si Ethan ng walang laman na mga salita o sinabing, "Sabi ko na nga ba?" Hindi siya nagbigay ng sermon o humatol. Umupo lang siya kasama ang kanyang kaibigan sa mga guho ng kanyang mga pangarap, isang tahimik, matatag na presensya sa napakalaking kaguluhan. Nakinig siya habang ibinubuhos ni Liam ang lahat ng kanyang takot at kabiguan. Ang mga salita ay bumubuhos na parang agos ng kalungkutan at pagod. Sa unang pagkataon, sa loob ng ilang buwan, nawala ang pagitan nila. Hinugasan ang baha ng tap na kahinaan. Sinipsip ni Ethan ang lahat, hindi bilang isang kritiko, kundi bilang isang kapatid. Naintindihan niya na hindi ito panahon para sa payo, kundi para sa simple, matatag na pagsasama. Siya ang sandigan na lubang kailangan ni Liam sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Kinabukasan, ang mga kilos ni Ethan ay mas malakas kaysa sa anumang salita ng kaginhawaan. Hindi lang siya nag-alok ng tulong, naging tulong siya. Gumugol siya ng oras sa telepono kasama si Liam, sistematikong sinuri ang kanyang pananalapi, gumawa ng mga spreadsheet at tinulungan siyang makipag-ugnayan sa mga nagpapautang. Ginamit niya ang kanyang sariling kaalaman upang gumawa ng isang makatotohanang, sunod-sunod na plano upang harapin ang bundok ng utang. Inilipat niya ang ilan sa kanyang sariling gamit sa storage at sinabi kay Liam na lilipat siya, hindi bilang pabor, kundi bilang kasama sa bahay. Hahatiin natin ang renta, sabi niya. Ginawa itong isang praktikal na desisyon na makakatulong sa kanilang dalawa na makatipid ng pera. Maingat na pinapanatili ang dignidad ng kanyang kaibigan. Hindi ito isang limos. Ito ay isang pakikipagtulungan. Ang daan pabalik ay mahaba at mahirap. May mga araw na nawalan ng motibasyon si Liam nang ang laki ng problema ay tila hindi malulutas. Sa mga araw na iyon, matatag si Ethan. Hihilahin niya si Liam para mag-jogging, magpapalabas ng kanilang mga paboritong lumang pelikula o upo lang kasama niya at mag-usap tungkol sa anumang bagay maliban sa negosyo at bayarin. Ipinagdiwang niya ang pinakamaliit na tagumpay, isang nagpapautang na sumang-ayon sa isang plano ng pagbabayad, isang maliit na freelance na trabaho na nagawa ni Liam. Pinapaalahanan niya si Liam ng kanyang talento, ng pagkahilig na nagsimula sa negosyo, sa simula pa lang. Hindi lang siya isang financial advisor, siya ay isang cheerleader, isang drill sergeant, at isang therapist, lahat sa isa. Dahan-dahan ngunit sigurado, isang kislap ng dating Liam ang nagsimulang bumalik. Nagsimula siyang mag-sketch muli, hindi para sa mga kliyente, kundi para sa kanyang sarili. Ang malihayng spark na akala niya ay nawala na magpakailanman, ay muling nag-alab sa init ng matatag na paniniwala ng kanyang kaibigan sa kanya. Ang suporta ni Ethan ay higit pa sa pinansyal o praktikal. Ito ay emosyonal at espiritual. Hindi niya nilutas ang mga problema ni Liam para sa kanya. Sa halip, tumayo siya sa tabi niya, binigyan siya ng mga tool na kailangan niya,
at nagbigay ng lakas at paghihikayat upang matulungan siyang lutasin ang mga ito sa kanyang sarili. Siya ay isang ilaw na gumabay sa kanyang kaibigan sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay, na nagpapatunay na ang kanilang samahan ay tunay na hindi mapaghiwalay. Umabot ng mahigit 1 taon, pero sa huli ay nakabangon din si Liam. Hindi man bumalik sa dati nitong ganda ang kanyang negosyo, pero matatag na ito. Natuto siya ng mahalagang aral tungkol sa pananalapi at sa realidad ng pagnenegosyo. Higit sa lahat, natuklasan niyang muli ang kanyang hilig na ngayon ay may bagong karunungan at katatagan. Ang eviction notice ay naging malabong alaala at ang apartment na dating simbolo ng kabiguan ay ngayon ay patunay ng kanilang pinagsamang tagumpay. Bumalik ang tawanan, mas madali at mas totoo kaysa dati. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lang naibalik, mas matibay ito, nabuo sa apoy ng pagsubok at naging mas mahalaga. Natutunan nila na ang tunay na pagkaibigan ay hindi tungkol sa malalaking, kabayanihan na kilos. Hindi ito matatagpuan sa mga highlight reel ng buhay. Matatagpuan ito sa tahimik, pang-araw-araw na sandali ng suporta. Ito ay nasa taong nagpapakita kapag wala kang maya-alok. Ito ang kaibigan na nakaupo sa tabi mo sa dilim. Hindi para hilahin ka palabas, kundi para lang nandoon, para hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ito ay tungkol sa papagiging sandigan kapag magulo ang dagat at taga-suporta kapag ang finish line ay tila napakalayo. Hindi gumawa ng milagro si Ethan, nagpakita lang siya, araw-araw, nang may pasensya, katapatan at paniniwala sa kanyang kaibigan na hindi kailanman nagpatinag kahit na nawala na ng paniniwala si Liam. Ang tunay na sukatan ng isang kaibigan ay hindi kung paano sila nagdiriwang kasama ka sa tagumpay, kundi kung paano sila nananatili sa tabi mo sa kabiguan. Kahit sino ay maaring nandoon para sa party, ngunit tanging isang tunay na kaibigan ang mananatili upang tumulong na linisin ang kalat pagkatapos. Ang kanilang kwento ay naging isang tahimik na aral para sa kanilang dalawa. Tinuruan sila nito tungkol sa halaga ng pagiging bukas, ang kahalagahan ng paghingi ng tulong, at ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng katapatan. Madaling maging magkaibigan kapag madali ang buhay. Ang tunay na pagsubok ay dumarating kapag gumuho ang lahat. Sa mga sandaling iyon mo matutuklasan kung sino ang magbigay sa iyo ng pala upang tulungan kang makabangon mula sa butas. Sa huli, ang kwento ni Liam at Ethan ay hindi tungkol sa isang nabigong negosyo. Ito ay tungkol sa isang pagkakaibigan na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang ari-arian na mayroon tayo ay hindi material na pag-aari o mga tagumpay sa karera, kundi ang mga taong nakakakilala sa atin, nakakakita sa atin, at nagmamahal sa atin, hindi sa kabila ng ating mga kapintasan, kundi dahil sa mga ito. Ang isang tunay na kaibigan ay isang bihirang kayamanan, isang ligtas na kanlungan sa mga bagyo ng buhay. Sila ang pamilya na pinili natin para sa ating sarili, at ang kanilang matatag na suporta ay isang regalo na mas mahalaga kaysa ginto. Ang kanilang samahan ay patunay na sa isang tunay na kaibigan sa iyong tabi. Maari mong lampasan ang anumang bagyo at lumabas na mas matibay sa kabilang panig.